Isipin mo ito, kaibigan. Habang patuloy ang tension sa pagitan ng Iran at Israel, may tatlong malalakas na bansa sa Europe na tila tahimik lang. Pero sa likod ng katahimikan, may ginagawa na pala sila. United Kingdom, France, Germany. Tanong ngayon, nakialam na nga ba sila sa gera? At kung oo, bakit? Sa mas nakakagulat, hindi ito simpleng pakikialam. Ito ay isang hakbang na pwedeng magdala sa mundo sa mas malaking gulo. Welcome sa Kapitan Kaalaman. At sa video na ito, bubuksan natin ang katotohanan sa likod ng Europe at ng Iran laban sa Israel conflict. Ano ang nangyayari sa Iran laban sa Israel? Bago natin maintindihan kung bakit may pakikialam ang UK, France at Germany, kailangan muna nating balikan kung ano ang nangyayari. Ang Iran at Israel ay matagal nang magkaaway. Israel, isa sa pinakamalakas na military sa Middle East. Iran, isang bansa na may malaking impluensya at allies sa rehiyon. Nag-umpisa ang matinding tensyon dahil sa nuclear program ng Iran, suporta ng Iran sa mga kalaban ng Israel, at mga lihim na operasyon ng dalawang bansa laban sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang punto na nagkaroon ng direct attacks, missile strikes, full-scale war. At dito na pumasok ang mas malalaking bansa. Nakialam na nga ba ang UK, France at Germany? Ito ang mahalagang katotohanan, kaibigan. Hindi sila direktang sumali sa gera. Pero, hindi rin sila totally neutral. Sa isang official na pahayag, sinabi ng UK, France at in Germany na hindi sila kasama sa pag-atake sa Iran, pero nakikipag-coordinate sila sa US at Israel. And kinokondena nila ang mga aksyon ng Iran. Ibig sabihin, hindi sila nagpapadala ng sundalo sa laban. Pero may ginagawa silang mas strategic. Bakit sila nakikialam? Alliance at NATO connection. Ang UK, France at Germany ay bahagi ng mga Western allies. At kahit hindi NATO operation ang gera, hindi nila pwedeng pabayaan ang kanilang mga kaalyado, lalo na ang US at Israel. Pero tandaan, ayon sa mga ulat, tumanggi silang direktang sumali sa military operations laban sa Iran. Kaya ang ginagawa nila ay political support, strategic coordination, diplomatic pressure. Takot sa World War escalation. Ito ang pinaka-critical na dahilan. Kung sasali ang Europe sa gera, posibleng mangyari. Mas maraming bansa ang madamay. Lalawak ang gera sa Middle East. At posibleng maging global conflict. Kaya malinaw ang stance nila. Ayaw nilang lumala pa ang sitwasyon. Gusto nilang iwasan ang full-scale war. Energy crisis at oil. Ito ang hindi napapansin ng marami. Ang Middle East ang isa sa pinakamalaking source ng oil sa mundo. At kapag naapektuhan ang Strait of Hormuz, tumataas ang presyo ng langis. Nagkakaroon ng crisis sa fuel. Naapektuhan ang buong mundo. Sa katunayan, ika-4 na araw ng pag-aaral, ang mga estudyante ay nag-iisa sa kanilang mga silid-aralan. May mga ulat na posibleng magka-shortage ng fuel sa Europe at tumaas ang presyo ng langis globally. Kaya interesado sila, hindi dahil gusto nilang makipaggera, kundi dahil kailangan nilang protektahan ang kanilang ekonomiya. Iran nuclear threat. Sa pangmalaking dahilan, takot ang Europe sa nuclear capability ng Iran. Noon pa man, ang UK, France at Germany ay bahagi ng nuclear deal sa Iran. Pero nang bumagsak ang kasunduan, lumala ang tension. Ngayon, iniisip ng mga bansang ito, paano kung magkaroon ng nuclear weapon ang Iran? Ano ang epekto nito sa buong mundo? Kaya kahit hindi sila direktang lumalaban, may pressure silang kontrolin ang sitwasyon. Protection ng kanilang mga citizens. Hindi lang politika ang usapan dito. May mga European citizens sa Middle East. At kapag lumala ang gera, delikado ang kanilang mamamayan. Delikado ang kanilang negosyo. Delikado ang kanilang military bases. Kaya may mga ulat na nagde-deploy sila ng assets. Pero para sa defense lamang, hindi attack. Double game ba ang Europe?
Ito ang tanong ng marami. Bakit parang may dalawang mukha? Europe, sa isang banda, sinusuportahan nila ang Israel. Kinokondena ang Iran. Pero sa kabilang banda, ayaw nilang sumali sa gera. Gusto nilang magkaroon ng negosasyon. Ang tawag dito sa geopolitics ay strategic balancing. Ibig sabihin, pinipilit nilang balansehin ang seguridad, ekonomiya, and international stability. Ano ang posibleng mangyari? Ito ang mga posibleng senaryo. Lalong lumala ang gera. Kung magpatuloy ang attacks, posibleng mapilitan ang Europe na sumali. At dito na pwedeng magsimula ang mas malaking conflict. Diplomatic solution. Kung magtagumpay ang negotiations, posibleng tumigil ang gera at maiwasan ang global crisis. Proxy war. Ito ang pinaka-realistic. Hindi direktang lalaban ang Europe, pero susuporta sila sa kanilang allies. Bakit delikado ito para sa buong mundo? Dahil kaibigan, hindi lang ito simpleng gera ng dalawang bansa. Ito ay may kasamang superpowers, nuclear threat, global economy, and alliances. Kapag nagkamali ang isang galaw, pwede itong magdulot ng global recession, oil crisis, o mas malala, world war. Sa huli, ang tanong ay hindi lang, nakialam ba ang UK, France at Germany? Kundi, hanggang saan sila handang makialam? At kailan sila tuluyang papasok sa gera? Dahil sa mundo ng geopolitics, minsan ang pinakamapanganib ay hindi yung direktang lumalaban, kundi yung tahimik na kumikilos sa likod ng eksena. Ako si Kapitan Kaalaman. At kung gusto mong maintindihan ang mga kwento sa likod ng mga nangyayari sa mundo, siguraduhin mong nakasubscribe ka. Dahil dito, hindi lang balita ang binibigay natin. Kaalaman ang armas mo.